Magandang araw po mga bossing. Ito po yung aming ginagawa ngayon, PCX 160. Bali ang gagawin sa kanya mga bossing, papalitan siya ng water pump. So ito dudukutin na lang namin. Ang issue nito mga bossing, tumatagas yung langis sa water pump. Hindi kulat ang tumatagas, langis talaga. So ang nasira ang pyesa dun sa water pump niya, yung oil seal. Since wala namang nabibiling ganun, talagang assembly siya papalitan. Yung ganitong problema, ito pala yung na-encounter namin na ganyan mga bossing. Wala pang iba. So first time to. Ang madalas na nagagawa natin yung coolant yung tumatagas doon sa water pump. Pero dito ang kaso nito ngayon, langis yung tumatagas sa kanya. So bali yan yung mga kailangan yung tanggalin, yung sa likod, yung mga kabilang gilid, para madukot natin yung kanyang water pump. Water pump, may nagawa na kami water pump. Tumutulo yung kulat. Okay, sa'yo lang isita naman yun. Yan yung pag-uwi ko ng galing sa biyahe. Sabi sa akin, wala akong mo. Sabi ko, pinabiyahe ako. Kahapon bumiyahe kami. Lakas yung tulog. Pag nire-rev mo, Malakas yung ano. lakas yung tulog ng langis. Pero pag naka-steady lang, wala. Bira, ganyan. Yun nga, gaya nga ng sabi ni Bossing, pagka siya, umuusok. Kasi yung oil, pag tumulo siya, tatama dun sa tambutso. Yun yung magkukos ng uusok, kaya naaamoy nila medyo mabaho daw. Saka pagka talaga pinandar mo siya, nirev mo siya, tumatalsik talaga yung oil dun sa butas ng water pump. Actually ang hirap niyang hanapin kasi mahirap siyang silipin. Pero napagtiyagaan ng mekaniko ko to na hinanap niya talaga. Doon niya nga nakita na pag nire-rev mo, tumatalsik talaga dun sa butas ng water pump yung oil. Kaya positive talaga na water pump yung need niyang palitan. Pag dito kasi mahirap siyang silipin, hindi yung basta-basta makikita. Kasi wala nang ibang panggagalingan yung langis niya head gasket, saka intact naman to, hindi pa to na bubuksan, kaya imposibleng magtatagas dun sa head saka sa base gasket. So yung part lang na yun ang may oil seal, kasi yung packing gasket niya, yung head, yung valve cover, wala namang leak doon. Madali siyang masilip kung doon siya. So yan, medyo mahirap pala talagang magdukot ng ganito, pero kaya naman siyang dukutin. Marami lang tatanggaling mga parts, sensor, wire, kasi masikip siya. So dito, papakita ko sa inyo, basang-basa ito Ayan ayan, kung nakita nyo medyo makintab. Yan, nagtatalsikan kasi yung langis dyan. Yan siya. Hirap niya kasing mahirap siyang videohan. Pag sisilipin mo siya, pa-flashlightan mo, yun medyo makikita mo talaga. Basang-basa yung part na yan. So ito, tinanggal natin yung kanyang valve cover para mas maluwag pa. Marami pa tayong tatanggalin dyan, itong injector, para mabawasan yung mga parts dun sa side na yun. Ito, radiator hose, tanggal din yan. Yan siya. Bali ito yung aming ipapalit mga bossing. Original parts ito. So kung mapapansin ninyo, ito yung bearing. May oil seal kasi yan sa loob. Yun maghaharang ng oil. Tapos dito yung butas niya. Yan. Dito siya lumalabas sa may butas na yan mga bossing. So kaya siya may butas para hindi maghalo yung coolant sa yung oil. Na doon tutulo kung halimbawa sira yung oil seal nga, yung oil lalabas din siya doon. Kung sira na may mechanical seal, yung coolant naman lalabas doon. So yun ang pagitan niya.
So diretso tayo dito sa pagbabaklas ng water pump na nakakabit. So ito na siya, yan, lalabas na. Nagtatanggal kayo ng isang tornilyo dun sa may makina niya para medyo magalaw niyo po yung frame. Madudukot niyo siya para mailabas niyo siya ng buo. Saka yung dalawang shock sa likod, tornilyo tatanggalin niyo rin. So ito na siya, mapapansin niyo basang-basa siya ng oil. Oh, yan talaga, yan sa kanya talaga galing yung langis. Ito na siya, oh. Hindi na tumatagas talaga. Ayan, oh, basang-basa. Sa ngayon po, yan pa lang nagagawa namin yan ang issue niya. Palaging coolant ang lumalabas. Ito, oil ang lumalabas sa kanya. So kung assembly po yung ano, ililipat nyo pa po yung kanyang thermostat. Ito. May mga parts pa po na kulang na hindi nakaano sa mga o-ring. Ililipat nyo po yan lahat sa bagong water pump. So nilalagyan lang po namin ng konting grasa para mas madaling ipasok, para maiwasan din yung pagkasira ng mga o-ring pagka ilalagay nyo na siya. Ayan. Mas smooth siya ikabit pag may grasa. So pati itong mga o-ring nya dito, lalagyan din siya ng konting grasa. So ito na po yung ano, ito na yung mahirap na bahagi. Isasalpak na natin siya. Kailangan dito gagalaw-galawin natin yung chassis nya para medyo magkaroon alawat dun sa engine, para mas madali siya ipasok. Ayan, ginagalaw namin siya para magkaroon ng konting space. Kung malayo, pwede mo galawin sa magneto para sumentro yung guide. Yung pinaka ano niya, konti-konting galaw lang kasi malapit na yan dun eh. Yan. Okay. Sino ko sumasabay umiikot yung propeller ng ano, pump? Oo. Masabay. Okay, nahihila. Ha? Nahila. Okay, sige, saka lumapat ka naman eh. Hindi mo na dapat yan kung ano. Hindi pa sakit. Okay lang. Okay. At yun nga mga bossing, na ipasok na rin natin yung kanyang water pump. So ito tornilyo na lang to at okay na, pwede nang testingin. So ang mahirap na bahagi nandun yung pagsisentro o yung pagpapasok dun sa guide niya, kasi merong ipapasok dito para bahila siya ng camshaft, yung propeller ng ano, ng water pump. So kailangan may pasok nyo siya. Yun lang yung medyo mahirap na bahagi sa kanila. So ito na siya, nakakabit na pati yung radiator, yung ano niyan. Ibalik na natin yung ibang mga parts niya. Binilisan na natin ng konti. So ayan, nag-change oil na rin si bossing para sigurado, kasi malakas nga itagas. Para sure na ano, kapalit na rin yung langis. So ito nga mga bossing, binilisan na natin at ano, tagal-tagal. Ayan, maandar na siya. Kaya so ito, pinapaikot lang natin yung kulat niya para ano natin kung okay na siya. May na-obserbahan din kung meron pang ito. So far wala naman na. So ito, tingin namin almost naman ito, kaya inumpisa na rin balik yung mga kaan niya. So ayan mga bossing, finish na siya. Konti na lang binabalik. Maraming salamat po sa inyong panonood.